Moss Motovlog. Inilabas ng Yamaha ang kanilang pinakapambato pagdating sa mga underbone dito sa atin sa Southeast Asia. Ito ang Exciter 155 o mas kilala bilang Sniper 155 dito sa Pilipinas. Matatandang ang mga competitor nito sa market, ang Honda naglabas ng Winner R, ang Suzuki naglabas ng Raider Pro, at ang Kawasaki Modena's tie-up ay naglabas naman ng Z150 GT. At ngayon nga, ang Yamaha Sniper 155 na mayroong bagong tindigan. Sa headlight mapapansin mo medyo malapad na ang kanyang headlight. At sa likod ganun din, malapad na rin po. Hindi na siya parang kandila nung sa dating version. Medyo ibang-iba, mas lumapad siya ngayon. Parang pangu siya tingnan pag tinignan mo sa harapan. Pero pag sa side view naman, matalas pa rin yung mga edges. Kuhang-kuha pa rin yung DNA ng isang sniper. Parang ito yung unang disenyo ng motor na sniper na hindi inilabas. Tapos for quite sometimes, ngayon po, kinailangan na mag-upgrade. Nilabas ngayon itong disenyo na ganitong forma, no? Pero wag ka, may mga nabago dito sa motor na ito na tingin ko magugustuhan mo dahil in-adjust na po ang power output nito. Mas pinalakas daw po ito. Kung dati 17.7 horsepower ang kayang isipa, ngayon po kaya ng tumadyak ng 18.2 horsepower. No, nagkaroon ng konting sipa. Paano nangyari yun? May ginawa si Yamaha dito. May ginawa mga Yamaha engineer dito para pwede ring marketing lang din yun, di ba? Hindi natin alam. Malalaman natin yan pag dumating sa Pilipinas at matest ride natin. Tapos lalo na kung ikaw ay dating owner ng Sniper, alam mo talaga yung power output niya, yung piga sa pakiramdam, di ba? Mararamdaman mo na agad yon. At ayon kay Yamaha, mas pinalakas nito yung BVA. Kumbaga, from low to mid RPM hanggang high rev, magagamit mo yung BVA na mas mapapalakas yung power sa mga mahihirap na sitwasyon kagaya ng mga arangkada, tapos yung mga singit-singit sa traffic, o kaya naman yung nahihirapan yung makina mo, may extra power na binibigay ang BVA hanggang high rev nang nakakatipid ka sa gasolina. Kumbaga fuel efficient pa rin siya. Ang magandang technology to para kay Yamaha at kaya siguro napataas pa lalo yung horsepower dahil na rin sa adjustment na ginawa. Isa pa sa maganda ay dinagdag dito, bukod sa meron siyang ABS sa harapan, meron na rin po itong traction control. No, maganda yan, no? Sa underbone mga bossing, Yamaha pa lang po ang naglabas ng merong traction control. Lahat po ng underbone na makikita nyo, wala pong traction control yan. Napakagandang idea ng Yamaha na kumbaga naisip mo na lagyan ng traction control ang isang underbone. Napakaganda doon, lalo na kung gagamitin mo sa mga palayo ka ng biyahe. Kumbaga napalubak ka, hindi ka basta-basta madisgrasya dahil pinagpapantay nito yung ikot ng magkabilang gulong. So yan yung mga magagandang features at specs ng motor. Syempre 155cc pa rin naman yan. Single cams, 4 valves liquid cooled. Syempre kayang sumipa ng 18.2 na ngayon, mas pinalakas na po. Kaya nakaka-excite na dumating rin ito sa Pilipinas para makita na rin natin ng harapan at the same time ma-test ride na rin. Ikaw, nagustuhan mo ba itong bagong labas ng Sniper 155 o Exciter sa Vietnam? Let me hear you sa comment section.